Hmm? Okay. Oh. 32,000 odo 859. So guys, welcome to the channel. We are Iron Strange, and ngayon lang tayo ulit nag-vlog. So ang vlog natin this afternoon, today is October 4, Saturday 2025. Ang iba-vlog natin itong 2019 na Click 150. Okay, so Click 150 po ito guys ha. Bali ilang taon na siya, 6 years. So 6 years na po itong 6 years na po itong Click, no? So guys, brief background ng Click 150. This is 2019 model 150cc. Nabili kong second hand, and wala akong idea about sa history niya, kung paano inalagaan ng previous owner. Pero itong Click na ito, medyo bugbog na siya, no? So coming from a Bergman 125 Street, nag-Click 150 ako kasi sobrang bitin sa power ng 125 na Bergman. So takbong pogi lang siya, feel ride. Ang kailangan ko yung may power na scooter. So let's do a 2025 review of Click 150. So una sa lahat, itong Click na to, bali sabihin natin okay siya, no? Kaya ako siya kinuha. I am satisfied by its performance. Kaya nga lang guys, no, hindi diniscontinue ng Honda Philippines itong Click. Maganda po sana kung si Honda ay i-reproduce na ito itong Click 150 in limited numbers, no? Para po doon sa mga enthusiast lang ng Click 150. Yung gusto nila ng Click 125 na datingan, pero 150cc na ay kaya ata napindot pa. Kaya gidol ako ng daldal. Kasi titignan ko ano, hindi yata naka-on. Check natin. So marunong mag-signal light ko. Hindi makita. Ayun, okay naman, nagre-record. Okay guys, tuloy ang vlog. Nakalimutan, nag-record tayo, nagre-record. So yun, sana ituloy ng Honda Philippines itong Click 150, no, in limited supply. Kasi maganda siya eh. Ang datingan nito, Click 125 yung datingan mo, yung chassis, yung itsura, pero ang power 150cc, malakas talaga. Ayos talaga ang performance, lalo at hindi nag-signal light. Okay siya. Maganda siyang gamitin, no? Malakas talaga. Masasabi mong naka 150cc ka. Okay? So siguro magandang gawin ng Honda Philippines para maiba. Gawin nila ang naked handlebar dito sa harap, same body styling. Yan nila yung Suzuki Skydrive crossover, no? Pwede yun. Pero huwag na nilagyan ng off-road tires. Yan nila parang PCX 160 na naked style handlebar. Pwede naman yun. Ako mas preferred ko yung naked style handlebar kasi mas accessible yung modification dito, no? Kung anong gusto mong kalikutin, gawin, ayusin, pwede.
Okay, so let's go to the review, no? So, as usual, going to the power, talagang 150 cc, yes, 150 cc power po ito, talagang malakas. Okay? Although yung panggilid natin, medyo slightly modified. Nakapagpalit tayo ng, kung ano pinatang pyesa. Basta, ano siguro siya, yung, nandun sa may, pag nakaharap ka sa CBT, sa left side, nagpalit na ng pyesa dun banda. Okay? Pero maganda maganda. Ang hatak nito, sakto. Hindi siya lumulundag, pero talagang malakas ang hatak kasi 150 cc eh. Alright? Maganda yung hatak, malakas ang power ng engine. Powerful siya. Para kang naka Raider 150. Ang kaibahan lang, hindi ka naka clutch at saka cambio. Okay? So, naka-automatic ka. So, maganda. Less hassle. Kaya ako, mas prepared ko nowadays yung ganitong motor dahil sa sobrang traffic, nakaka-hassle mag-clutch at saka cambio. So, para stop and go lang, ito, pinili ko yung Click 150. May power ka ng Raider 150 na performance, 150cc, pero may convenience ka ng automatic dahil wala ng cambio, wala ng clutch. Gas na lang ng gas. Alright. So, reminder, 5 years na po itong unit. Hindi po ito brand new. Hindi din ito well-maintained. Kaya ako lang nag-maintain nito. So, I would rate the engine power, I should say 7.5 out of 10. Okay yung power niya, malakas. Hindi pa yung alagang-alaga. May issue pa nga daw ito guys sa yung tinatawag na segunya, sabi ng mekaniko ko kasi parang maingay siya yung makina. Pero okay naman yung performance, no? Hindi naman pangit. Actually, ang ganda eh. Very smooth ang performance ng... Yan, guys, ataw tayo. Very smooth ang performance ng power delivery, no? Hindi siya yung humahatak na yung lumulundag, pero pag ginasan mo, babatak siya talaga, no? Single ka, mabilis, pagaan. Pag ang kasusin yun, kayang-kaya kami yung dalawa. Di tulad nung naka-Bergman kami, talagang mahina ang performance ng Bergman. I mean, well, ng Bergman, okay yung performance niya, malakas din yung hatak, no? Kahit paakyat, kahon, may power siya. Pero kung gusto mo ng medyo rat-ratan, yung high power delivery, wala. 125cc kasi yan eh. Iba po talaga yung naka 150 ka. Ganda na performance. Okay, so going over sa brake, okay ang brake. Stock brake yan, hindi na stock brake master ko, no? So stock brake, okay ang performance ng brake master ng stock. Malakas siya. Hindi na ako, nagpalit ako ng aftermarket. Malakas ang brake master. Yung wheel brake, pag tamang brake shoe ang nilagay mo, maganda rin ang performance ng rear brake, malakas din. So yung combination maganda. Ngayon lang guys, meron akong yung opinion sa inyo. Hindi po ako supporter ng combi brake system. Siguro kung gagawa si Honda ng bagong Click 150, tanggalin nila yung combi brake. Kasi pag naka 150cc ka, ano ka na eh, ang presumption, marunong ka na magpatakbo ng motor. Kasi kailangan ng combi brake. Ako, di ako nagko-combi brake, ayoko eh. Gusto ko, control ko yung preno sa harap at likod dahil kinokontrol ko to ng individually or in combination. Ayoko nung yung isang lever lang, pindot-pindot, gano'n. Pangit yun eh. Pang beginner po yun. Eh tayo, matagal na tayo nagbumotor. Underbone tayo, nakapag-raider tayo, sniper, big bike. Kaya ako, hindi ako fan ng combi brake. Bagay na sa mga baguhan, beginner or
Ayaw na hassle ng preno ng dalawa pinipindot. Ako, sanay naman. So for the braking, stock braking niya, good braking power, ang rating niya ay 7 out of 10. Good braking. So suspension guys, yun nga lang no, mixed nuts tayo doon. Dahil since this is an old model, yung stock niya na shock sa likod, hindi ko na ma-rate yun dahil no, tiga sobra. Ay stock ha, naluma. Sa front brake, ganun din, stock din, tagtag. So ang ginawa ko, nagpalit ako ng aftermarket rear brake at saka front brake. Ayun, maganda na yung play, harapat likod, hindi na matagtag. So wala tayong rating sa suspension system. Upuan, maganda yung upuan niya. May stock na upuan, matigas na hindi lulubog yung puwet mo. Pag nakapag-adjust na yung puwet mo, okay yung performance ng upuan niya. So comfortable siya, no? So sa riding comfort, takbo na tayo sa riding comfort, discuss ko na yung upuan eh. So sa riding comfort, dahil di tayo nakapag-review ng suspension, checkpoint bago. Wow, motor lang ang pinapara nila sir, as usual. Bakit motor lang? At naka-Armalite pa sila. Wow. Anyway guys, so sa comfortable upuan, yung handlebar position, gusto ko yung handlebar position niya, tama lang yung height, no? Hindi mataas na mataas, hindi rin mababa. So para sa akin, sa height ko, hindi ako dito, ano tawag doon? Hindi na ninigas yung kamay ko. Okay naman siya. Hindi ako natukwan, mamanhid. Yun ang gusto ko guys sa Click 150. Kapag bumanat ka, aarangkada siya, no? Hindi ka kakapusin. Pag nag 125 ka, hindi ka kahatak eh. Hina ng power. Okay, so sa comfort, huwag na natin rate yung comfort kasi kulang eh. Dahil wala tayong suspension. Kasi combination yan eh. So value for money. So overall, ang 150, napakaganda niyang package, no? Siguro maganda lang, improvean nila yung suspension. Gandahan nila yung suspension system niya. Dapat mas comfortable. Okay. Kaya balikan ko lang guys yung mga na-review kong motor dati, no? Ang comfortable na suspension, yun, maganda yung suspension ng Raider 150, okay. Sniper, okay din. Ang suspension nito, maganda pa suspension ng Skydrive crossover eh. Although second hand na nga lang kasi yung shock niya, so hindi ko alam kung ano yung performance na magandang klase pa. Siyempre, maganda pa rin yung magandang shock, no? So value for money, I would say, despite sa old model na to at may mga smoke siya, okay po siya, no? Ang rating ko dyan ay 7 out of 10. Maganda yung overall package ng Click 150. Hindi ako nagsisising nakakuha ko ng Click 150 dahil yung hinahanap kong power sa kanya nandito, kompleto, no? Ang only difference is kailangan kong upgrade yung yun nga, suspension. Pero all stock ko eh, yung CVT, hindi na pinakalikot eh. Hindi na in-upgrade, sakto lang. Gas station, finally. So yun ang rating niya, maganda siya. And I wish, no, Honda Philippines revisit nyo itong Click 150 para dun sa mga gusto wag 150cc, no? Yung Click 160 kasi masyadong malaki, bulky, mabigat. Dapat ang compromise yan
Yung ayaw mag 125, ayaw din mag-sigal, malaki. Balik nila itong 150, balik nila ito as a 150cc class, no? Tapos para maging affordable, tanggalan yun ang mga ibang features, no? Combi brake, alisin na. Gawin lang naked handlebar stand. Wala ng play ring. Yung ganun. Maintain lang nila yung braking. Ay, actually guys, mas maganda siguro gawin ng Honda. They will make a reissue of Click 150. Gawin nilang double piston caliper sa harap para mas malakas yung preno. Ito, ang Mitsubishi eh. Para maganda yung performance niya. Single piston lang, medyo kapos eh. Malakas naman, kapos eh. Lakas ng motor mo tapos single piston brake na. Tapos, ayun. Okay na. Yung design niya, wala na. Huwag na nila pagingin. Yung Click, Honda Click kasi parang klase na siya, no? Best-selling scooter ng Honda. Pansin ko nga eh, sa office namin, napakadami naka-Click. Siguro kung merong Click doon sa office, bigyan na natin 30 na Click na Honda. Ano doon? 25 doon, 125, 5 ron, 150. So, yun ang averaging niya. May naka 150 pa rin. Okay? So, meron pa rin gumagamit ang 150. Kasi maganda 150 eh. Lalo ako yung mas prepared ko sa Click yung ano niya eh, yung para siyang 125, no? Pero 150cc yung power. Yun ang maganda ron. Parang simpleng halinaw siya. Mukhang 125 pero malakas. So guys, if you are considering to buy a second hand Click 150, maganda siya, sulit siya, no? Good performance, good overall performance ng Click, malakas yung makina. Kasi consider nila, bibili kayo yung Click, maganda sana yung mabili yung unit, no? Yung fresh ko pa, fresh yung alaga, kasi ito medyo bugbog eh. Okay? O nga pala, magugulat kayo guys, no? Yung unang kuha ko dito, mataas ang kanyang fuel savings. Kasi 50 km per liter siya. Pag 52 pa nga, 52, 51. Yun lang, after mga ilang buwan ko na nagamit, pagdating ng 4 months, naging 45 km per liter na lang. Matipid pa rin. Kasi yung Bergman, ganun ang fuel consumption eh. 45 km per liter, pero 125 na. Matipid siya, 150 eh. Ang takbuhan natin guys, hindi tayo takbuhan pogi. Lagi tayo umahataw, lalo sa umaga. Kasi papasok tayo kusina, nagmamadali. So, maganda yung performance niya, no? Matipid sa gas. Nakalimutan ko sabihin, pero yun, nahabol na natin. Yan, ang ganda niya, Click 150, highly advised ko, no? Kung kailangan nyo ng magandang scooter na may power, good performance delivery. So, Honda Philippines, baka naman, i-spread itong Click 150 series niya. May pera lang, bibili ako nun. So, okay na sa akin to. Maintain ko na lang siya. So, kung nag-video pa tayo, habol ko lang guys, no? Ang ganda ng performance nitong motor kasi hindi ma-vibrate sa manibela. May mga motor na on na i-drive, no? Like, nung araw, yung Mio Sporty 115, vibrate yun. Yung vibration makakit sa manibela. Yung traffic kahit Sabado. Yung Rusi Pulse 150, yun ang inayawan ko doon. Maakyat yung ano niya, yung vibration niya sa manibela rin, no? Ang lakas ng vibration dito sa handlebar. Masakit sa kamay, nakaka-manhid. In fairness, yun namang isa kong motor, yung Motorstar Easy Ride 125, yun, maganda rin. Hindi maakyat yung vibration sa handlebar, okay? So, hindi natin i-rate, no? Pero napaka-komportable na handlebar kasi
Hindi makakangalo yung kamay mo dahil walang vibration, no? Napaka-minimal niya. Sobrang suwabe. Hindi siya yung parang, basta. Pag nag-vibrate, masakit sa kamay kasi mamanhid, eh. Wala manhid yung kamay mo. Ganda niya motor. I like it. So, yun guys, thank you for watching and I hope makatulong itong ating Click 150 review of the 29 model Click 150. So, enjoy nyo na lang yung biyahe natin hanggang malobat itong ating battery. Pala guys, safety reminder para sa mga nagmumotor, mag-iingat kayo. Marami po tayong kababayan na hindi careful sa pagdadrive, no? Ingat po tayo. Gumamit kayo signal lights. Be mindful of others using the road, no? Kasi iba, liko na lang ng liko eh, wala namang signal. Okay? Banat na lang sila ng banat sa pagdadrive. At lagi natin isipin yung mga kapwa natin riders saka yung mga pedestrian. Yun. Okay? So, ingat po kayo lagi, lalo kung naka 2 wheels kayo. Kasi ngayon, labo-labo na eh. May 2 wheels na pasaway, may 4 wheels na pasaway, may private na pasaway, mayroong public utility na pasaway, lahat na lang. Gawa siguro ito ng matinding traffic kaya mga tao parang nagmamadali, may ipang ulo, nag-uunahan sa kalsada. Grabe. Yun. Okay. Anyway, nag-video pa tayo. Hindi pa rin lobat. So tulad ng mga review ko, pag may nasakyan ako motor guys, hindi ka naman sa inyo ako, pangit yung motor. So, very happy ako dito. Siguro, God willing, kung itong motor na to ay tatagal, hanggang mag-retire na ako, ito na yung motor ko, hindi napapaltan ko. Kasi kompleto na eh, komportable siya talaga. Yung kumbaga, pag ginamit mo siya, wala ka na makahanap pa. Although nga pala, masikip yung space dito sa paanan, makikita nyo. Yung galon ng tubig, hindi kakasya dahil sikip. Kasya naman, pero sikip talaga. Medyo malita ang floorboard. Siguro maganda nga ang gawin ni Honda Philippines. May tapakan dito eh. Parang Bergman, tas 150cc. Ganun. Wala sa tapakan dito eh. Yung lang ayoko dito. Pero okay naman. Kahit mainit yung panahon, pas traffic, panay sa gulo na rin. Grabe. Ay, naka po. Talaga, sumasalubong. At mo talaga. Ay, mga driver. Yan, tulad nun guys. Pagka kakaliwa ka, may diretso, huwag mo nang uunahan. Kaya mo nang tumawid. Yan ang style ng mga driver ngayon. Hindi na masisignal. O kung mag-signal man, wala. Unahan ka. Parang nauna, kailangan ko na binuto, ganyan.